I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayun ang Pangulo, diretso ang trabaho niya guys. Mula do'y ba isiha, papuntang Batangas. Ayan, ayan, subaybayan po natin. Tunghayan po natin ang kanyang pagbibigay tulong dyan po sa Batangas. Wow, kasama pala si Madam Vilma. Shoutout sa mga taga Batangas. Ayan, si ES Rico. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Wow. Ganyan dapat ang leader, oh. Namimigay ng bigas. Sana all. Ang isa sa mga pangunahing inisyatiba ng ating pamahalaan. Bawat bayan makikinabang. Isinasagawa ito bilang bahagi ng pinalawak na implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF sa buong bansa na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng tulong sa bawat komunidad. Sa programang ito, mahigit na 235,000 ang makakatanggap ng tig 10 kilong bigas, 6 na beses sa bawat taon sa buong probinsya ng Batangas. Ayon sa ating Pangulo, ang pagkain, lalo na ang bigas, ay nananatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan upang matiyak na walang Pilipino ang magugutom. Ito ay isang hakbang ng pamahalaan na naglalayong matugunan ang pangangailangan ng mamamayan sa gitna ng mga hamon sa pagkain. Wow. Lalo na sa mga pamilyang lubhang apektado ng kasalukuyang krisis sa langis at mga kalamidad. Sa pamamagitan ng programang ito, layunin ng Malacanang na tiyakin na ang bawat Pilipino ay may sapat na supply ng bigas na isa sa pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Nakatuon din ito sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa bansa at pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga pamilyang may mababang kita. Sa kabuuan, naglalayon po itong mabigyan ng agarang tulong sa pagkain ang mga pamilyang mahihirap at lubhang nangangailangan. Mapanatili ang sapat na supply ng bigas sa mga komunidad sa buong bansa at suportahan ang pambansang seguridad sa pagkain at bawasan ang kakulangan sa pangunahing pagkain. Sa ganito nga pong paraan ay ipinapakita ng pamahalaan ang malasakit nito sa kapakanan ng mamamayan at ang pagtutok sa pangmatagalang pag-unlad at kalusugan ng bawat pamilya. Oh, sana all. Ang dami. Wow, galing naman. Ganyan ang Pangulo. Puro tulong. Alam na alam niya ang pangangailangan ng mamayang Pilipino eh. O, di ba? Ganyan dapat. At ngayon nga po ay ating masasaksihan Hindi yung puro kayo puna ang ng puna. pamimigay na pinangungunahan po ng ating Pangulo sa atin pong mga katuwang na manggagawa sa serbisyo publiko. Ang atin pong mga head of the families, ang ating mga essential community workers na naririto ngayon mula sa Batangas City, at mamaya naman po ay ang iba pa nating mga kababayan dito sa lalawigan ng Batangas. Mayroon po tayo mga kasamang mga magsasaka, mga fisher folks and security guards. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo at ngayon po, muli maraming salamat po, mahal na Pangulo at sa ating mga opisyal. Abangan nyo po mga kababayan ang ating mahal na Pangulo sa mga lugar ninyo. Ayun, Ngayon naman po ay ating inaanyayahan ng ating mahal na Pangulo na magtungo sa loob upang bisitahin ang ongoing orientation of the presidential scholars. Ay,
Maraming salamat po. Yung mga scholar ng bayan ba yan? Orientation for President Scholar. Na isa po sa magbibigay ng biyaya, karagdagan pong biyaya para sa mga scholars po dito sa lalawigan ng Batangas. Alam naman nating lahat kung ano ang biyayang maibibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan. Ito kami, kayo ang bukas. Kaya ang pasasalamat sa ating pong Presidente, Bongbong. Narito po siya. Maraming salamat sa ating puting gobernadora, Gobernadora Vilma. Masama lang ang loob namin ni Secretary Ralph. Sabi nga sa kanya masyado siya nakapustura. Kaming dalawa ni Sec Ralph, pinag-book ang driver niya kasi masyadong maganda. Mahirap talaga yung matabi sa masyadong maganda. Anyway, magandang hapon sa inyo lahat. At kami nandito upang tiyakin na magandang takbo dito sa ating naging programa para sa lalong-lalo na sa ating mga scholar. Ito ay isang bahagi nung mas malaking programa na bawat barangay ay makikinabang. At doon sa programang yan, nagbibigay kami ng tigda 200,000 sa bawat barangay. At ang hatian ng pera ay yung 100,000 ay bibigay sa 5 na qualified na scholar. So yung 100,000 ibibigay sa 5, 20-20-20 ang ibibigay. Para naman lalong-lalo na yung mag-graduate na, pero baka hindi makapag-graduate dahil hindi kulang ang pambayad, ang mga barangay chairman, mga barangay official, ay malalaman nila kung sino sa inyo yung mga kailangan. Ay mabuti tayo, nandito na pala kayo. At magandang makita at nakakatuwa na malaman na kayong lahat ay magtatapos dahil sa aming itong bagong programa namin. Malaking bagay dahil hindi magiging sikat ang Pilipinas kung hindi sikat ang ating mga kabataan. At nakikita ko naman na malaki at maganda ang pag-asa ng Pilipinas kapag kayo. Ang mga susunod, kami mga gurang na kami. Kaya kailangan ma-develop na kayo na pagka kami wala na, kailangan nandiyan kayo, handa kayo. At ito ay isang maliit lamang na bagay na may tulong namin para naman matiyak natin na kayo nga, na mga qualified at mga deserving students ay makakapagtapos. Nice to see you all. Magandang hapon sa inyo. Magandang araw sa ating minamahal na panauhin. Mga lingkod bayan, mamamayan, at kababayan kong giliw. Ako po si Marvy Marino, inyong lingkod na nagagalak bumati sa pagtitipong ito na puno ng pag-asa at pagkakaisa ng ating lahi. At higit sa lahat, sa aming pagbibigay pugay sa pinuno ng ating bansa, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na tunay may malasakit sa masa. Wow. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yehey. na naglatag ng programang may layunin na sa gitna ng krisis, programa ay may pamahagi sa bawat sektor na nangangailangan din. Sa kanyang adhikain, may tulong na pinansyal para sa mga barangay din upang sa lokal na pamahalaan, serbisyo ay maghatid ng tunay at pansin. Sa bawat hakbang ng kanyang pamumuno, dama ang pag-aaruga na walang maiiwan at lahat ay kasabay sa pag-unlad ng ating bansa. Sa araw na ito, amin kayong mainit na tinatanggap
Kaming Batanggenyo ay tunay na nagagalak. Huwag po kayong maniniwala na ang Batanggenyo daw ay maligalig. Sapagkat ang tunay, kami ay batikang mangingibig. Ay. Wow. Mahal namin kayo, mahal namin Pangulo. Wow. Sa inyong pagdayo, isa ang aming siphayo. Biyayang dala nyo'y tunay naming mapapakinabangan. Wow. Kaya't hiling namin, dalas-dalasan nyo po ang pagpunta dito. Din si Kuya. Pagkakaisa at pagtutulungan ang siyang ating pundasyon at esensya, naway magsilbing inspirasyon ang pagtitipong ito sa ating lahat upang sama-sama nating itaguyod ang kaunlaran ng Batangas at ng ating bansa sa hinaharap. Muli, maligayang pagdating sa inyong lahat at mabuhay ang ating bayan, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wow. Makatang-makata si Sir ah. Maraming salamat po, Bao. Wow. Sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., Congresswoman Jervil Beatrix Luistro, Congressman Caloy Bolilla, Congresswoman Beverly Rose Dimacuja, Congressman Ryan Santos Recto, Mayor Marvy Marino, at siyempre sa aking pinakamamahal na gobernador ng Batangas, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, Vilma Santos Recto, sa ating mga bukal, sa lahat ng leader ng LGU, sa ating mga barangay captains, magandang hapon po sa inyong lahat. At tuloy po kayo sa Batangas, mahal na Pangulo. Alam po ninyo, ang presidente po, ang aking natural alarm clock. Bago po tumilaok ang manok, may mensahe na sa aking cellphone. At sa gabi naman, tulog na ang mga anghel. Sige pa rin padala ng komunikasyon. Bago sumikat ang araw, naghahanda na sa kanyang mga inspeksyon na mga programa na hatid ay ginhawa at biyaya sa tao. Wow. Nilalagari ang buong Pilipinas. Walang tigil ang Ronda Serbisyo. Kahapon, siya'y nasa Nueva Ecija upang magpasinaya ng mga pabahay. Nung Miyerkules, biyaheng Pangasinan naman siya. Lunes, parang konduktor ng bus. Akyat panaog sa mga pampublikong sasakyan, Yun. nakasapi sa Transport Service Contracting Program. Yan ang leader. Noong April 17, umakyat ng Benguet, ininspeksyon ang bagsakan ng gulay at nagdispatcha pa ng mga bus na lulan ay gulay na ipapamahagi ng libre sa Manila. Wow. See Noong guys? isang araw, kargador naman ng bigas, ang PEG. Ginawang barbell ang isang sako doon sa rice distribution Ayan. sa Maynila. Yan ang Pangulo guys. Noong Abril 9, nagbilad sa araw sa tuktok ng Mount Samat. At yan lang ang outdoor component ng kanyang pang-araw-araw na pagganap sa kanyang mga tungkulin. Yun ang leader. Kung nasa palasyo, hindi naman mapakali ang master of multitasking. Kaliwat kanan ang mga pulong. He reads the fine print of reports and the impact of big projects writ large. Kaya nyo yon? Tingin ko nga, inuunan pa sa gabi ang mga ulat. Kaya hindi po yan
ang diskarte ng isang low-bat na leader. Wow. Tulad ng paninira ng kakarampot na lagtutay ang mga isip. This is a high-energy presidency of a healthy leader. Wow. Walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Galing niya talaga. Mahal na Pangulo, sinabi ko ito kasi dito sa Batangas, kilala ang tao sa dalawang bagay. Pagiging prangka at masipag. Hindi uso rito ang puro satsat at salita. Wow. Ang mahalaga, may gawa, may resulta na nakikita. Hani pa. And perhaps this is exactly the right spirit for today. Because in the middle of all the political noise, we are here to serve, work, and deliver. Tama. At habang tayo ay naririto sa Batangas, uunahan ko na rin ang mga mahilig agad maglagay ng kulay sa lahat ng bagay. What we are doing here today is not a Batangas-only story. This is not a hometown accommodation. This is not a regional favor. This is a national commitment. Ito ay ginagawa sa buong bansa. Lahat ng lalawigan at lungsod, bayan at barangay. Hindi color-coded na politika. Kaya nga buong bayan makikinabang. Sa taong ito, halos 1.4 trillion pesos ang alokasyon sa LGUs. Nakakapaloob dito ang Local Government Support Fund na 57.6 billion pesos. Pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. Para walang kupit at walang puslit, may formulang sinusunod sa hatian. May menu ng mga proyektong papayagan. Pamahalaan lokal ang magdedetermina kung anong mga proyekto ito ilalaan. Ika nga ng classmate ko sa kabinete na si Sani Angara, hawak nyo mga LGU ang build. Wow. Hawak ko ang beat. Kalakip rin sa LGSF ang 22.5 billion pisong libreng bigas Yun. para sa mga mahihirap. Hindi lang diretso sa bayan, diretso pa sa sikmura. Tulong na literal na matitikman. Bukod pa sa LGSF, may dagdag na 200,000 pesos ang matatanggap ng bawat barangay mula sa Socio-Civic Projects Fund ng tanggapan ng Pangulo. Lahat ng 42,000 barangays sa bansa ay mabibigyan nito. Walang exempted, walang excluded. Ang maganda pa, kalahati ng 200,000 ay ilalaan para allowance ng 5 piling college seniors sa bawat barangay. Dahil ang gusto ng Pangulo ay may graduate sa bawat barangay. At ito ay upang masiguro na sa gitna ng krisis, makakapagtapos sila. Tulong para tuloy ang pagsuot nila ng toga. This will bring around 200,000 college seniors across the finish line. Ito'y ilan lang sa maraming patunay na kinikilala ng Pangulo ang mahalagang ambag ng barangay. Hindi lang niya katulong ang mga gobernadora, hindi niya lang kabalikat ang mga kongresista, hindi niya lang kakampi ang mga mayor, higit sa lahat, katuwang niya ang mga leader ng barangay. Ang kagandahan po nito ay nang naisip ng Pangulo na taasan ang pondo
para sa mga lokal na pamalaan. Hindi namin inakala na mag-uupakan ang Amerika at Iran. Kaya nung sumiklab ang kanilang hidwaan, nakaumang na ang LGSF bilang dagdag bala sa ating arsenal of responses. LGSF became part of our rapid response. Pero gusto ko lang pong linawin, all of this that we are distributing today is not a blank check. It is a trust fund in the truest political sense. Public money entrusted to public officials for public purposes. So clear rules are in place, transparency is required, accountability is expected. At baliwala ang lahat ng ito kung ang maalala ng tao ay kakulangan, pagkaantala o pangakong hindi natupad. Kaya kung ang LGSF ay isang pakete, meron itong pabalat na ito ang nakasulat, do not delay. So to our governor, our mayors, our barangay officials, and our local partners here in Batangas, and across the country, maraming salamat sa suporta nyo sa pambansang pamahalaan. Para sa mga sumusunod na bayan at lungsod, Bayan ng Cuenca, San Juan, Calatagan, Padre Garcia, Tawan, Lobo, Lian, San Pascual, Palayan, Calaca, Lemery, Tui, San Luis, Tingloy, Agoncillo, Alitagtag, Balete, Laurel. Inaanyayahan din po natin sa itaas ng entablado ang butihing gobernadora ng lalawigan ng Batangas. At ang butihing kongresista mula sa ika-6 na distrito, Congressman Ryan Santos Recto. Patuloy pa rin ipamamahagi ang 200,000 piso para sa mga sumusunod na bayan at lungsod. Laurel, Malvar, Mataas na Kahoy, San Nicolas, Santa Teresita, Santo Tomas, Talisay, Ibaan, Rosario, San Jose, Taysan, Batangas City at Lipa City. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo. Babatiin ko rin po ang ating buting gobernadora at nakaibigan ko, alam niyo po, ang katotohanan ay mas nauna ko pa naging kaibigan si Ate B. Ate B pa lang siya noon, di pa siya gobernador noon. Bago ko naging malapit naman sa pamilya ni Ralph Recto at kababata ko silang pareho. Ngunit hindi ko akalain na bibisita ko rito sa Batangas bilang isang Pangulo na magbabati sila sa isa't isa, may kilig pa ng konti. Sa ibang probinsya, walang ganyan eh. Dito lang yan sa Batangas. Ang dating congressman and present mayor, magandang hapon ang ating mga kongresista na nandito, lahat ng LGU executives, mga mayor, at ang ating mga barangay officials, mga ABC president, barangay chairman na nandito lahat, at ang isa pang grupo ng beneficiary, ang ating mga scholar na ating binibigyan ng kaunting tulong. Ako po ay nagagalak na makarating dito sa inyo, sa Batangas, hindi lamang dahil matagal-tagal na rin ang hindi ko nakakapagbisita at lagi kong
tinitingnan kung kailan ako makakabalik at ay natutuwa na nabigyan naman ako ng pagkakataon na makabalik ngayon sa inyo rito. Lalong-lalo na dahil ating ilalabas at sinisimulan itong ating mga bagong programa. Ito nga yung ating narinig, itong unang-una, yung sa LGSF, na ang ginawa po namin ay magbibigay kami ng pondo sa mga LGU, sa mga probinsya, sa mga city government. At kuminsan, pag pinag-uusapan ng LGU, pag narinig mo na LGU, iniisip lang natin bayan, sa lungsod, at saka probinsya. Hindi po natin dapat makalimutan ang barangay. At kaya naman sila ay kasama, ay isang napakahalagang bahagi nitong ating mga programa na ginagawa. Yung LGSF po ay binibigay natin sa mga local government executives upang tumulong at sa ating mga programa na inilalahad ng ating pamahalaan. At ganun din sa ating mga barangay ay nagbibigay din tayo dito sa ating ibang programa naman na nanggagaling sa Socio-Economic Development Fund, ay lahat po ng pondo na ito, halimbawa yung LGSF po, matagal na pong nandyan. Yung Socio-Economic Development Fund, nandyan, Projects Fund, nandyan na rin, matagal na rin yan. Ngunit, hindi ko po makalimutan, nung governor ako, nakikita ko itong mga pondong ito, hindi naman nabababa sa local government. At nagagamit kung saan-saan. At siyempre, alam natin, alam mo, na 3 terms din po ako na governor sa Ilocos Norte. So, 9 na taon ako nandun. At marami talaga ako natutunan. Kaya mula nung naging governor ako, bago po ako naging presidente, naging vice governor po ako. Naging governor ako. Tapos naging congressman ako, naging governor ulit. Lagi kong sinisipa sa trabaho ko, kaya pabago-bago. Bago naging congressman ulit, tapos naging senador. Kaya mula nung nag-governor po ako, sinasabi ko na, bakit hindi nyo ginagamit ang ating mga local government? At ang nararamdaman ko dati bilang gobernador, ay inuutusan lang kami ng national government, etong gawin ninyo, etong gawin ninyo. Hindi naman bagay, sabi ko, madalas ko nga sabihin, nung una ako naging senador, sinasabi ko sa mga kasama ko, si Senator Ralph noon, alam niya to, ay sinasabi ko sa kanila, alam niyo, yung mga ginagawa ninyong mga panukala, ay maganda yan kung tignan mo sa papel. Pero sinasabi ko sa iyo, bilang dating gobernador, pagbaba niyan sa local level, walang mangyayari dyan dahil hindi tama yung approach ninyo. Kaya kailangan baguhin ninyo ang inyong pag-iisip. Kaya mula noon ay lagi kong iniisip, ang local government ay in many ways, pwede mong sabihin, ay napakahalaga para sa buong pamahalaan, sa lokal na pamahalaan at sa pangbansang pamahalaan. Dahil, lagi ko kong sinasabi, kahit napakaganda ng mga programa, ng mga proyekto ng national government, kung hindi po sisipagan, kung hindi po gagawin ng magandang trabaho ng ating mga local government, ang taong bayan wala naman pong mararamdaman. Pag hindi maayos ang patakbo ng mga mayor, pag di maayos ang takbo ng ating mga board member, pag hindi maayos ang ating mga barangay chairman at saka barangay official, hindi po aabot kahit na ano pa ang binibigay ng national government. At ang katotohanan, hindi kaya ng national government gawin lahat yan kung hindi tulungan ng local government. Kaya po, ito po ang naging resulta po niyan. Ang naging bunga po niya ng pag-iisip na yan, itong mga programang kagaya nito na LGSF na nagbibigay tayo sa local government executives nang sa ganon ay magawa nila lahat ng mga kanilang pangangailangan. At naisip din namin, dapat yung mga barangay dahil kailangan natin tulungan. Dahil alam naman natin, ilang beses natin naririnig sa pagka umabot, yung mga barangay chairman, kailangan namin yung barangay at saka SK.
Lagi natin naririnig, pag dumating sa kanila, meron silang proyekto, meron silang gustong gawin, sasabihin, wala na tayong pondo na nagamit na yung 10%, napunta na kung saan. Sabi ko, hindi naman siguro tama yun. It's time already na may hawak na pondo rin ang ating mga barangay chairman. Dahil kung ano man ang kayamanan ng national government, ay hindi dapat maiwan sa taas. Dapat maibaba lahat yan. Yan ang pinakamahalagang trabaho ng lahat ng public servant. Kaya sabi natin, mag-isip tayo. Kaming dalawa ni Sec. Ralph, mag-isip tayo ng magandang programa para matulungan ang ating mga barangay chairman, ating barangay officials na makapagbigay din ng mailabas din nila yung kanilang initiative para kung ano ang pangangailangan nila. Dahil lagi ko pong sinasabi, as a local government official, nung governor ako, pinagmamalaki ko lagi, walang mas nakakaalam dito sa probinsya ko kaysa sa ako. Ako ang governor dito. Kung may mas marunong dito, siyang dapat maging governor. Dapat yung governor, ikaw ang pinakamarunong doon sa lugar mo. Kaya naniniwala din ako, lahat ng mayor, kayong pinakamarunong doon sa bayan ninyo. Yung mga barangay chairman, yung mga barangay official, kayong nakakaalam kung ano ba talaga ang kondisyon doon sa lugar ninyo. At lagi ko pong sinasabi noon pa, makinig kayo, yung mga national official, makinig kayo sa local government. Dahil magbibigay nga naman sila ng problema nila. Pero madalas, sila rin ang magbibigay sa iyo ng solusyon doon sa problema nila. Dahil hindi namin alam ang kondisyon doon sa inyo. Kayo magsasabi ang pwedeng gawin, ganito, ganyan, pinakamaayos na solusyon dyan ay ganito, ganyan. Kaya nabuhay po ito mga programang ito upang mabigyan ng pagkakataon ang ating mga local government official na tugunan ang talagang mga problema na hinaharap ng kanilang mga constituent, ang mga nandun na inaalagaan nila sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga lungsod, sa kanilang mga probinsya. Yan po ay yan po ang pinanggalingan po nitong lahat ng pag-iisip na ito. At idadagdag ko na rin, hindi po kasama dito sa programang ito, ngunit yung kahit na yung pagpatayo po natin, dahil kulang na kulang tayo sa silid-aralan. Kaya't gumagawa kami ng malawakang proyekto para magtayo ng silid-aralan. Ngunit tinanong ko, kung pinakamabilis natin na pagtayo ng silid-aralan, ilan ang magagawa natin? Ang kulang natin, ganito karami. Ano magagawa natin sa bawat taon? Ganito lang Kakaunti naman. Bakit ganyan? Hindi tayo matatapos niyan. Naisip ko rin. Sabi ko, kayang-kaya ng mga local government yan. Kaya pati sa pagpatayo ng silid-aralan, kasama na ngayon ang local government. Kaya po, ay patuloy po natin ginagawa ito para makatulong din. At unang-una, alam po ninyo na ibanggit na yung 200,000 ay binibigay natin sa kada barangay, ay 100,000 doon ay para sa education, para sa mga scholar na gagawin natin presidential scholar. Tigda 20,000 ang ibibigay natin, mamimili ang ating mga barangay official doon sa lima na deserving student para naman tiyakin ay makatapos naman sila. At sa ating mga sa ating mga province, sa ating mga bayan, ay ganon din ang ating ginawa. Dinaan naman namin po sa Local Government Support Fund, yung LGSF, at upang ito naman, yung programa na pagbigay ng bigas. Dahil ito ay napakasimpleng bagay, ngunit napakalaki po ang epekto po nito. At asahan po ninyo, hindi ito minsanan. Hindi ito nangyari, ganito, magpo-programa tayo, magpapapicture tayo, tapos wala na, hindi nyo na makikita. Halimbawa, yung pagbigay ng bigas ay kada 2 buwan ay magbibigay ulit ng bigas sa 6 na beses sa isang taon. Dahil po nung una akong umupo bilang Pangulo,
ay may nagtanong sa akin na hindi ko ini-expect na tanong. Tinanong sa akin, ano ba talagang, pagka natapos ka, nagsisimula pa lang ako noon, pero yun ang tanong, pagka natapos ka, ano yung talagang pangarap mo para sa Pilipinas na sana natupad mo? Ang sabi ko, ang pangarap ko ay sana pagbaba ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Kaya dahan-dahan po natin, tinatrabaho na umabot tayo doon sa pangarap, maging totoo ang aking pangarap. At para naman sa barangay, yung 200 ay pero yung mga scholar, dahil po napakahalaga na ang ating mga kabataan ay makapag-aral. Dahil alam naman natin, matagal na nasa eskwela pa tayo, naririnig natin, ang pag-asa ng bayan ay ang ating kabataan. Totoong-totoo po yun. At ang pag-aaral at pagka nag-graduate, basta't may pinag-aralan, kahit na po ano pang mangyari sa taong yun, yung yaman na yan, na na-train sila na mabuti, na marami silang alam, na natuto sila, may disiplina sila, yung yaman po na yan ay kahit ano pang gawin, hindi kayang nakawin ng kahit sino. At yan po ay magagamit ng ating mga kabataan habang buhay nila. Kaya't sa palagay ko, isa na ito sa pinakamagandang maibigay natin para sa ating mga kabataan. Patuloy po natin gagawin ito at sinasabi ko sa inyong lahat, kagaya na sabi ko, huwag niyong isipin na minsanan lang ito. Ngunit, babalik ko rin sa inyo. Sa ating mga government officials, sa ating mga local government, pagbutihan ninyo itong ginagawa natin mga programang ito. Pag maganda ang maging resulta nito, asahan ninyo, sa susunod na budget, lalakihan pa namin ang pondo para dito. Kaya the success or failure of these programs depends upon our working together well. Yung pagkakaisa ng national government, pagkakaisa sa national government at saka sa local government. At kung maayos ang maging trabaho natin, makikita ng tao yan. At masasabi natin, maganda pala ito. Dagdagan natin ang pondo para mas marawak pa, mas marami pa tayong matutulungan, mas marami pa magkakaroon ng benepisyo dito sa ating ginagawa. Nagkataon naman po, itong programang ito, talagang ito yung schedule ng mga programang ito, nataon pa na nagkaroon ng gera sa gitnang silangan. At alam naman natin ang nagiging problema, tumaas ang presyo ng langis at alam na natin yan. Pag tumaas ang presyo ng langis, kasama na dyan lahat ng bilihin ng tao. Sabi ko naman sa ating mga economic manager, wala naman tayong magagawa doon sa langis dahil wala naman tayong sarili natin. Meron tayong konting gas pero kakaunti lang. Kaya tumaasa tayo sa presyuhan sa ibang bansa. Ngunit, ang maaari nating tulungan ay ang presyuhan ng pagkain. Kaya po ito ay naging kasama sa ating pag-iisip. At sa palagay ko naman, itong mga programang ito ay patuloy na gagawin at tamang-tama ay dahil may krisis ng langis ay tamang-tama yung mga nangangailangan ay matutulungan. Kaya sana po ay ito ay maramdaman ng lahat, titiyakin po natin na ito ay maramdaman ng lahat. Hindi lang po ang mga opisyal, hindi lamang po ang mga nakakalapit, may access, Ngunit lahat po ng taong bayan, lahat po ng ating mga kababayan. Ito ay galing lang po dahil alam naman natin tayong lahat, lalo na tayong mga nasa public service, nasa serbisyo publiko, ito po ay bunga lahat ng ating pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kaya po hindi po kami titigil, kaya po hindi po kami magpapahinga, hindi na kami natutulog, hindi nakakain hanggang po masabi natin na lahat ng ating kayang gawin ay ginawa natin
at naramdaman ng tao at marami tayong natulungan at marami tayong nagawa pagandahin ng Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Mga kababayan, ang kanyang mensahe at ang kanyang magandang programa. You see guys, ganyan dapat ang leader. Walang katigil-tigil sa pagtatrabaho. Kung narinig nyo yung sinabi ni Secretary Recto, nako po, talaga naman walang pahinga itong Pangulo ito. Kaya working president talaga. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Abangan nyo ang Pangulo sa inyong mga lugar. Sigurado po yan. Buong Pilipinas yan. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayo updates. Okay? Shout out sa mga Batanggenyo. Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more guys. Bye everyone.